Yung hindi nakakaalam noon, meron ng vested right yung manggagawa nun eh. So, hindi na dapat isauli yun. Lalo na ngayon, payday ngayon eh. Hindi na dapat bawiin sa mga manggagawa ang unang 60 pisong dagdag sahod na naibigay na sa Metro Manila. Ayon sa Department of Labor and Employment, ito ay sa kabila ng Temporary Restraining Order o TRO ng Pasig Regional Trial Court na pansamantalang nagpapatigil sa implementasyon ng 85 pesos wage increase. Alamin ang detalye kay Aaron Rojas. Bagamat aminadong nalungkot sa naging desisyon ng Korte, sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na igagalang ng DOLE ang judicial process at tatalima sa ipinatutupad na Temporary Restraining Order. Nabanggit ko na kahapon, medyo nalungkot din tayo dahil para sa kapakanan niya ng manggagawang Pilipino. Subalit tatalima po tayo sa desisyon ng husgado. Nilinaw naman ang kalihim na ang mga manggagawang nakatanggap na ng unang tranche ng 60 pesos noong Hulyo 25 ay hindi na dapat isauli ang naturang halaga. Ayon kay Tolentino, may tinatawag na vested right na ang mga empleyadong nakatanggap ng dagdag sahod bago pa man mailabas ang kautusan ng korte. Yung hindi nakakaalam noon, meron ng vested right yung manggagawa nun eh. So, hindi na dapat isauli yun. Lalo na ngayon, payday ngayon eh. Sa tanong kung maaring bawiin o ibawas ng mga employer ang naibigay ng dagdag sahod sa susunod na payroll, diretsang sinabi ng kalihim na hindi ito dapat gawin. Hindi. Walang ganon. Walang ganon. Okay. Ang Temporary Restraining Order ay nilabas ng Pasig City Regional Trial Court, Branch 152, matapos magsampa ng petisyon ang dalawang construction companies na kumukwestiyon sa legalidad ng NCR Wage Order No. 27. Iginit ng mga kumpanya na hindi umano sapat na naisaalang-alang ang kakayahan ng mga employer na magbayad ng dagdag sahod. Kinestyon din nila ang epekto ng mataas na presyo ng langis, transportasyon at iba pang gastusin sa kanilang operasyon. Nakatakda naman sa 3 ng Agosto ang pagdinig ng kahilingan ng mga kumpanya para sa writ of preliminary injunction. Samantala, sinabi ni Tolentino ng Office of the Solicitor General ang mangunguna sa pagdepensa sa posisyon ng National Wages and Productivity Commission at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa usapin. Anya, hinahayaan na nilang umusad ang legal na proseso sa korte. Hayaan na natin ang husgadong magdesisyon nito. Yung sinasabi ng iba, dapat nag-apela daw sa WPC, kahit sa husgado. So, nag-assume ng jurisdiction yung Pasig Regional Trial Court. Hintayin natin sila. So, ito namang hakbangin ngayon ng NWPC at ng Wage Board NCR ay ito'y pinangungunahan ng Office of the Solicitor General. Okay. So, ang Solicitor General ang kakatawan sa NWPC. Sa kabila ng pansamantalang suspensyon sa implementasyon ng wage order sa Metro Manila, tiniyak ng DOLE na nagpapatuloy ang mga wage review sa iba pang rehiyon. Nananawagan din ang kagawaran sa mga manggagawa at employer na manatiling kalmado habang hinihintay ang susunod na hakbang ng korte sa usapin. Maging kalmado tayo ngayon. Hintayin natin ang magiging resulta ng desisyon ng isang co-equal branch. Ginagalang natin ang judiciary. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Aaron Rojas, SMNI News.